Naglabas na ng sabina ang Justice Department para sa mga dokumentong makatutulong sa investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Hihingan din ng impormasyon ng DOJ ang abogado ni De La Rosa kaugnay sa kinaroroonan ng senador. Nagbabalik si Mari Ocampo. Sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. 12 araw na mula nang huling makita ng publiko si Senador Ronald De La Rosa. Ito ay noong araw na nangyari ang kudita sa Senado at pamamaril sa Senate premises. Kaya kasabay ng paghahanap sa senador, nag-issue na ang Justice Department ng mga sabina sa Senado para sa ilang dokumentong makatutulong sa investigasyon ng araw na iyon. Kabilang narito ang security logs at inventaryo ng firearms na pagmamay-ari ng Senado. Partikular na pinaiimbestigahan ng DOJ ang firearm na nakita umano sa video, kabilang ang tinawag nilang Scorpion. May sabina rin para sa out-of-office records ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Nagpadala rin si Vida ng formal request sa abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc para sa anumang impormasyon kaugnay sa posibleng kinaroroonan ng senador. My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating. May patutsyada naman si Vida kay Senator Robin Padilla. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. We'll study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Ipinaalala ni Vida ang probisyon ng Presidential Decree 1829 o ang obstruction of justice law, kabilang ang pagtatago ng offenders, tampering ng mga ebidensya at witness, paglalansi sa mga otoridad at pagpapabagal ng legal process. And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, there's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office. Nanindigan ng Justice Department na valid ang ICC warrant laban kay De La Rosa, kaya naman magpapatuloy ang enforcement efforts para rito. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.